So, dadako na po tayo sa ating aralin. Ang aralin po natin ngayon, mga kapatid, ay may pamagat na lihim na hindi mo maiintindihan. Maintindihan. Maiintindihan. Yan ba? Double I. Ang mga version ng Biblia natin gagamitin ay ang Bagong Biblia at New King James Version. Alam niyo yung title ng lesson natin, talagang sinadya natin maging ganyan yan para makatawag pansin yan. Papansin yan mga kapatid, para pukawin ang ating interes na pag-aralan ng mensahe dito sa unang Korinto 2:6 hanggang 16. Laki natin ng konti. Yan ang coverage po natin. Hindi natin nilagay yan para magpapansin lamang, pero yan talaga ang makikita natin, madadaanan natin dito. Nalihim ito mga kapatid. May tinatalakay si Pablo lihim. Hindi lang lihim, hiwaga pa. Na hindi talaga maintindihan ng lahat ng mga tao yan. Pero meron din makakaintindi. Maunawa natin yan mamaya mga kapatid sa pag-usad ng ating aralin. Ito na po ang ating lesson number 5 sa unang sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto. So sa pagpapatuloy na sa serye, ginawa natin series to ng pag-aaral mula sa dito sa 1 Corinthians, ating nabigyan na ng diin yung mga nakaraang aralin noon. Ano ba yung nakaraan? Yung pinaka-latest na aralin natin, lesson number 4. Yung tinalakay natin yung unang 5 talata ng unang Korinto, no? Chapter 2. Na ang mensahe ni Pablo ay hindi nakasalalay sa karunungan ng tao. Yun diniscuss niya noon, di ba? Na yung kanyang pangangaral hindi nakasalalay sa karunungan ng tao, kundi sa kapangyarihan ng Diyos. Doon ay pinakita niya na ang kanyang pangangaral ay hindi base sa mga mabubulaklak na pananalita ng mga tao, sa kagalingan ng tao, hindi dahil sa galing ng tao, kundi sa simpleng paghahayag ng ebanghelyo, mabuting balita ng ating Panginoong Kristo at ng kanyang krus. Hindi nawawala yung krus ni Kristo. Sapagkat kapag ipinangangaral ang ebanghelyo, hindi po pwedeng walang krus ni Kristo. Kaya nagkaroon ng gospel. Yun ang gospel, yung si Kristo ay namatay sa krus para sa atin. So bahagi ito ng paliwanag ni Pablo sa unang issue ng mga taga-Korinto. Diba? Sabi ko sa inyo nung una, talaga maraming issue rito eh. Pero ito yung pinakamahabang mga explanation niya eh. Yung dun sa unang issue eh. Na nagsimula pa sa chapter 1, verse 10. At hindi pa matatapos ito. Next week, doon na niya tatapusin yung issue, no, tungkol dyan. Anong issue yun? Yung pagkakabahabagi. Di ba may panawagan siya na huwag magkaroon sa inyo ng mga pagkakabahabagi, kundi kayo magkaisa sa isang pag-iisip at layunin lamang. Di ba? Natatandaan niyo yung pinag-ugatan nito na, kasi sabi na iba, ako kay Pablo, kay Cephas, ako kay Apollos, at ako kay Kristo. Nagkakaroon sila ng grupo-grupo. Kasi tinitingnan nila yung ability, yung galing ng mga ng mga nagtuturo sa kanila. Kanya-kanya silang paborito eh. Mali yun. At ito'y pinapaliwanag nga ni Apostol Pablo, bahagi ng kanyang pagpapaliwanag. Ngayon mga kapatid, ay bubuksan natin yung 2:6 hanggang 16. Alam niyo ito mga kapatid, payo ko sa inyo, no? Huwag niyong gawing radyo lang itong gadget ninyo habang kayo nakikinig. Maganda makita ninyo mga kapatid yung video. Simple lang naman ang video nito, ang gusto ko makita ninyo, yung movement ng mga talata, yung arrangement ng mga parerala. Sapagkat dito mga kapatid ay isang malalim na at makahulugang bahagi ng sulat ito ni Apostol Pablo dito sa Korinto. May kalaliman to pero mauunawaan po natin mga kapatid. Kaya nga na ituturo natin ngayon eh. No? Maintindihan natin ito. Dito mga kapatid ay ipinakita ni Apostol Pablo ang kaibahan ng karunungan ng sanlibutan at ng karunungan ng Diyos. Tatalakayin natin dito mga kapatid kung sino yung pinagkalooban ng pagkaunawa sa karunungan ito at paano ito ipinapahayag. Paano ba umaabot sa atin yung karunungan niya? Yung lihim na hindi natin maintindihan kung hindi ibubulgar sa atin ng Diyos. Paano ba mangyayari yan mga kapatid? Di ba? Maganda makinig kayo at manood na rin kayo. Tingnan ninyo yung mga talata. Maliban na lang kung nagmamaneo kayo ngayon, makinig na lang kayo. Pero kung nandiyan lang kayo sa bahay, stationary na kayo, panoorin ninyo mga kapatid. Wala naman ibang palabas dito. Wala tayong papalabas na video o ano, kundi makikita nyo lang. Gusto ko makita ninyo
yung takbo ng mga talata ayon sa pagkakasulat. Mag-umpisa tayo dito sa verse 6. So, verse 6 to hanggang 16. 10 mga talata lamang ito. Madali lang ito. Sanay naman tayo sa maraming mga talata. So, ang unang punto natin dito sa talatang ito, nilagyan natin ito ng punto na ang karunungan ng Diyos para sa mga may espiritual na gulang yan. Ito sabi kasi ni Pablo, subalit sa mga may gulang na, ay nagsasalita kami ng karunungan. Ano ba ibig sabihin na may gulang na? Sila yung mga mature. So, kaya sabi nga rito sa English, di ba? Sa New King James Version sa baba, however, we speak wisdom among those who are mature. So, merong spiritual maturity na tinatawag. At doon sila Pablo ay nagsasalita ng karunungan ng wisdom. So, kasi sabi ni Pablo, di ba, ng mga unang mga dinaanan natin hindi niya ipinapahayag ang ebanghelyo, ang krus ni Kristo. Hindi niya ipinangangaral ebanghelyo na ginagamit niya yung karunungan ng tao. Hindi siya gumagamit ng wisdom ng tao. Kundi payak lang, pinapayag niya yung gospel. Pero dito, sabi naman ngayon niya, gumagamit siya ng karunungan. Kaya lang, ang karunungan na yon ay sa mga may gulang lamang niya ginagamit yung ganung pamamaraan. Yung mga gulang dito, yung spiritually matured. Yung mga lumago na sa spiritual na pamumuhay. Lumago na sa pananampalataya. Yung may kakayahang tumanggap ng mas malalalim na katotohanan ng Diyos. Ibig sabihin, pag gano'n, nakita, matitibay na yung mga kausap niya, sa wisdom na siya nagsasalita. Pero yung wisdom na pamamaraan na ginagamit niya, yung tinutukoy niyang wisdom dito, ay hindi yung wisdom na kinukontra niya. Kinukontra ni Pablo yung wisdom ng sanlibutan. Sapagkat ang wisdom dito, yung karunungan na sa ganung paraan ay nagsasalita si Apostol Pablo, sabi dito, gayon may hindi ang karunungan ng panahong ito. So, hindi yung wisdom ng sanlibutan, di ba? Hindi yung batay sa talino ng logic, sa retorika, o katalinuhan ng tao. Karunungan ng Diyos ang tinutukoy niya rito Sabi rito, gayon may hindi ang karunungan ng panahong ito, o ng mga pinuno sa panahong ito. Ibig sabihin hindi sa pamamagitan ng karunungan ng mga pinuno ng panahon nito. Yung mga pinuno, mga kapatid, yan yung mga leader, maaaring leader ng politika yan, ng religious sector, o mga intellectual, mga matatalino ng mga panahon ni Apostol Pablo. Kumbaga sa panahon natin ngayon, ganun din yun, mga kapatid. Hindi yung mga matatalinong tao sa panahon ito. Hindi yung mga sinasabi ng mga leader, no? Na hindi naman mananampalataya. So, eto mga kapatid, yung mga leader na yan, di ba? Yan yung mga inaasahan ng mga tao na na may wisdom, di ba? Yan yung mga tinitingala ng mga tao. Ngunit hindi nila naunawaan ang tunay na karunungan ng Diyos. Hindi naman lahat, Siyempre, pag mananampalataya yan, naintindihan. Ang tinutukoy ni Pablo rito, yung mga nung panahon niya. Meron din sa panahon natin ngayon, mga leader na hindi nakakaintindi ng karunungan ng Diyos. Na sabi ni Apostol Pablo na ang mga ito'y mauuwi sa wala. So yung mga pinunong tinutukoy niya, yung kanilang karunungan, pansamantala lang yan. Sa bandang huli, mga kapatid, sa araw ng paghuhukom, mawawala rin lahat yan. Mawawala ang kanilang impluensya, mawawala ang kapangyarihan. Maski nga hindi pa dumating araw ng paghuhukom Kapag namatay yung mga yan, nawawala na unti-unti yung kanilang mga impluensya. Pero ito, totally mawawala lahat yan pagdating ng araw ng paghukom. So, wala yan, lumilipas yan Hindi katulad ng karunungang ginagamit ni Apostol Pablo. Tuloy tayo sa verse 7. Ito naman ang punto natin dito, mga karunungang inilihim, ngunit inihayag para sa mga hinirang. So dito natin, ito yung sinasabi natin na sa ating pamagat Lihim na hindi mo maintindihan. Pero maintindihan mo rin yan kapag ikaw ay ipinagkaloob sa iyo ng Diyos na maunawaan yan. Pero paano ipagkakaloob sa iyo ng Diyos yan? Pag-aralan po natin.
kundi nagsasalita kami tungkol sa karunungan ng Diyos. So, ang ipinangangaral ni Pablo ay tungkol sa karunungan ng Diyos. Kung natatandaan ninyo, di ba? Karunungan ng Diyos, si Kristo na napako sa krus. Yung ipinapangaral nila. Kundi nagsasalita kami tungkol sa karunungan ng Diyos na hiwaga at inilihim. Inilihim yan. Yung ipinapahayag ni na Pablo, yung karunungan nagmumula sa Diyos mismo, ay hiwaga at inilihim. Pero hindi naman ibig sabihin na hindi na malalaman. Ibig sabihin lang yan ay hindi madaling maunawaan. O kaya hindi madaling matuklasan, maliban kung ipahayag sa iyo ng Diyos yan. Dahil yan yung mga susunod natin makikita sa ibang talata. No? Pero dito muna tayo. Kung nagsasalita kami tungkol sa karunungan ng Diyos na hiwaga at inilihim, na itinalaga ng Diyos bago ang mga panahon. Ibig sabihin, before the foundation of the world to, mga kapatid, itinalaga na ng Diyos yan. Yung karunungan dito na tinutukoy. Bahagi yan ng plano ng Diyos para sa kaligtasan sa pamamagitan ni Kristo. Yun actually ang tinutukoy dito. Kaya sa ibang talata ng Biblia, mababasa natin sa unang Pedro halimbawa, di ba? Madalas yung madinig dito na nababanggit natin yun, na yung dugo ni Kristo ay nakilala na bago itinatag ang sanlibutan. Bago itinatag ang sanlibutan, nakilala na ang dugo ni Kristo. Ibig sabihin, bago nagkaroon ng creation, pinalano na ng Diyos yan. At ng Panginoon Kristo na si Kristo ang magiging tagapagligtas. Ganon tayo kamahal ng Diyos, mga kapatid. Hindi pa tayo sinisilang sa mundong ito. Hindi pa nagkakaroon ng creation. Como ang Diyos natin ay all-knowing God. Alam niya ang future. Alam niya yung lilikhain niyang tao na ayon sa kanyang wangis, na ayon sa kanyang larawan, na nais niyang maging makasama niya forever, ay magkakasala at mapapahiwalay sa kanya. Bago siya lumika, alam na mangyayari yon. Pero ayaw niyang gawing mga robot tayo na disusilang. No, nakaprogram lang tayo. Sapagkat nilikha tayo ayon sa wangis ng Diyos. Meron tayong kaluluwa, meron tayong sariling pag-iisip, may puso't damdamin. At kaya natin magdesisyon. Yun ang gusto ng Diyos eh. Kaso alam ng Diyos, nakakasala to. So bago pa lang lumika, magsimula ang creation, nagtalaga na ang Diyos ng pagliligtas. Kaya ng ating Panginoon Kristo. Kaya mga kapatid, ito, pag natutunan natin ito, itong lesson natin ngayon, walang dahilan para mawalan tayo ng pag-asa sa buhay na ito. Sapagkat ang tinitingnan natin ay yung plano ng Diyos na inilaan sa atin. Tingnan nyo mga arrangement ito. Sabi, kundi nagsasalita kami tungkol sa karunungan ng Diyos na hiwaga at inilihim na itinalaga ng Diyos bago ang mga panahon para sa ikaluluwalhati natin. Isipin nga ninyo, no? Kaya sabi ko, ganyan tayong kamahalan ng Diyos eh. Kaya pa gano'n ang ginawa ng Diyos para for our glory. Nakita niyo mga kapatid, ibig sabihin ng layunin ng karunungan ito ay para sa ating kaluwalhatian. Kaya itinalaga ng Diyos yan bago pa lang nagsimula ang creation. Hindi kaluwalhati ang panlupa lang yan, ang lumilipas, no? Yan hindi pansamantala, kundi spiritual at walang hanggan. Alam naman natin, di ba? Yung kaluwalhati ang mamamana natin na kasama si Kristo ay yung kaluwalhati ang hindi maitutumbas sa anumang kapigatian dito sa sanlibutan. Yan kasi yung tungkol sa kaligtasan natin, di ba? Pagbabago ng ating katawan, yung pagiging anak ng Diyos natin, at diyan magkakaroon tayo sa future ng bahagi sa kaluwalhatian ni Kristo sa hinaharap. Kung ano yung mamanahin ni Kristo, mamanahin din natin. Yan mga kapatid yan. Kaya alam nyo, yung komplikadong talatang ito, mga babasahin natin kung mauunawa natin magdadagdag sa atin ng tibay ng pananampalataya at pagpapahalaga sa ating paglilingkod at pananampalataya sa Panginoon Diyos. Kaya pag-aralan natin mabuti ito. So isipin nyo, merong kaluwalhatiang inilaan sa atin. Yung karunungan na yun, na hiwaga nung araw yun. Kasi hindi pa nare-reveal Pero ngayon na-reveal na. Pero hindi sa lahat ng mga tao. Nire-reveal na ng Diyos yan. Kaya lang may problema ang tao Ayaw tanggapin si Kristo
Magsisimula yan sa pananampalataya. No? Pag wala ka pananampalataya, hindi marireveal siya yan. O, tingnan natin mga kapatid, tuloy pa natin. Sa 2.8, walang sino man sa mga pinuno ng sanlibutan ito ang nakaunawa nito. Yung mga leader, di ba? Mga leader, lalo na nung panahon na yon mga kapatid, talagang hindi nila naiintindihan yan. Kaya ito mga kapatid, nilagyan natin ng subheading. Subheading ang tawag ko dyan. Yung mga tumatalbog dyan sa taas. No? Sa hindi pagkaunawa sa karunungan ng Diyos, ito nangyari. Dahil sabi rito, walang sino man sa mga pinuno sa libutan ito, nakaunawa, hindi nila naintindihan Ang alin, yung dinidiscuss ni Pablo rito, yung karunungan ng Diyos. Hindi nila naintindihan yan. Sapagkat kung naunawaan nila, ay hindi sana nila ipinako sa krus ang Panginoon. Bagamat mga kapatid, ang plano talaga ng Diyos, alam natin, kaya bumaba si Kristo sa lupa para mamatay sa krus, para tayo tubusin. Kasi kahit anong gawin mo talaga, kahit anong gawin mo, kailangan matupad ang kasulatan para magkaroon ng salvation. Pero kaya dito nagsasalita si Pablo ng parang sa perspective ng tao, kung alam lang nila yung ipinako nila sa krus ay yung anak ng Diyos at tagapagligtas, hindi nila gagawin yon. Di ba? Hindi sana nila ipinagkanulo. Kung talaga matibay yung pananampalataya, halimbawa ni Judas, di ba? Hindi niya pagkakanulo si Kristo. Kumalalim ang kanyang pagkakilala kay Kristo. At yung mga tao naman ay hindi magsisigawan na ipako siya sa krus. Ganun yan mga kapatid. Yan lang pinapaliwanag dyan. At nais kong bigyan pansin ninyo mga kapatid, yung titulong ginawa kong dilaw, Panginoon ng kaluwalhatian. No? The Lord of Glory. Alam niyo, gusto ko lang isingit dito yung titulong Panginoon ng kaluwalhatian. Yan ang ating Panginoon sa Kristo. Siya'y napako sa krus Ipinako sa krus ang Panginoon ng kaluwalhatian. Kung alam lang nila na Panginoon ng kaluwalhatian yun, hindi nila ipapako sa krus yun, siyempre. Yan lang naman yung pinapaliwanag dito. Pero tingnan nyo mga kapatid, yan talatang yan, yung pareralang Panginoon ng kaluwalhatian ay nagpapakilala kay Kristo bilang Diyos na maluwalhati. May kapangyarihan, may kabanalan, karangalan. Isa tong makapangyarihan paglalarawan na si Kristo ay Diyos nga. Bagamat hindi siya yung ama, hindi siya yung ama. Pero hindi nga siya yung ama, tama. Pero hindi mo pa pwedeng sabihin na si Kristo ay tao lang at hindi Diyos. Nakita niyo, no? Birong Panginoon ng kaluwalhatian, Lord of Glory, sinong tao naging Lord of Glory? Di ba? So, yun po mga kapatid. So, siningit ko lang yun. O, sa kabila nung, kung kilala nila yon, kung kilala ng mga tao yon, hindi nila ipinako ang Panginoon sa Kristo sa krus. So, yan lamang ang pinapakita ni Pablo rito, na hindi nila nauunawaan kasi yung karunungan ng Diyos. Di ba si Kristo nga yung karunungan ng Diyos at ang message ng salvation. So, yung ganitong pagkilos mga kapatid, yung nangyari dyan sa 2.8, patunay lamang na bulag yung mga tao sa kanilang espiritualidad. Yung spiritual life nila, wala. Patuloy natin sa verse 9. Subalit kagaya ng nasusulat, ibig sabihin, may reference si Pablo sa lumang tipan. No, ginamit ni Pablo itong kasulatang ito, actually sa Isaiah yan, 64:4. No, hindi na natin babasahin, total, nilagay na ni Pablo kung ano laman nun. Ginamit ito ni Pablo para ipakita yung katotohanan ng kanyang ipinapahayag. Hindi naman bagong bagay ito Hindi niya inimbensyon to, hindi bagong imbensyon yun. Kundi nakaugat yan, merong pundasyon yan sa lumang tipan, sa banal na kasulatan. So, eto mga kapatid, ang pinunto natin dito yung nakasulat kasi na yan para sa mga nagmamahal sa Diyos. Kaya, sapagkat kagaya ng nasusulat, ang mga bagay na hindi nakita ng mata at hindi narinig ng tenga. Ano ibig sabihin yan? Yung mga bagay na hindi nakita ng mata at hindi narinig ng tenga, ibig sabihin lagpas sa saklaw ng karaniwang pagtingin at karanasan ng tao. Hindi nakita yan. Hindi mo makita yan sa pamamagitan ng mata mo lang. Hindi ito matutuklasan sa pamamagitan ng panlabas na obserbasyon lamang o kaya ng science. Hindi mo makikita yan. Ng agham.
Hindi rin ito natututunan sa pamamagitan ng nakikinig ka lang o ng karunungan ng mundo, mga filosofiya o kaya mag-enroll ka sa koleyo. Hindi makukuha yan dyan. Parang ganyan lang yan. Ang mga bagay na hindi nakita na mata at hindi naririnig ng tenga at hindi pumasok sa puso ng tao. Pag sinabing puso ng tao, doon na sa unawa, damdamin, imahinasyon ng tao. Hindi rin pumasok sa puso ng tao yan. Ang alin ay ang mga bagay na inihanda ng Diyos. Inihanda ng Diyos nung una pa lang. Inihanda na ng Diyos yan. Mga espiritual na pagpapala yan, mga kapatid. Yang sinasabi ni Isaias na kinukote lang Apostol Pablo na, di ba, may nabanggit si Pablo kanina na inihanda yan para sa ikaluluwalhati natin. Yun din yun, mga kapatid. Yung mga bagay na inihanda ng Diyos tungkol sa kaligtasan, buhay na walang hanggan, pagiging bahagi natin sa karya ng Diyos. Yan yung mga bagay, di ba, na inihanda ng Diyos nung una pa lang. Para sa kanila, sabi rito, para sa kanila na nagmamahal sa Kanya. Yan ang importanteng bagay rito, mga kapatid. Para maging kabahagi tayo dyan. Sa mga bagay na hindi nakikita na mata, o hindi nakita na mata, hindi narinig ang tenga, hindi pumasok sa puso ng tao, para masama tayo doon sa mga bagay na inihanda ng Diyos nung una pa lang. Para sa ikaluluwalhati natin yan, di ba? Para sa kanila na nagmamahal sa Kanya. Kailangan kasama tayo dyan sa mga umiibig sa Diyos. Hindi para sa lahat ng mga tao yan, mga kapatid. Yung mga pagpapalang espiritual na yan, para yan sa mga tapat na umiibig sa Diyos. Yung mga tumanggap dun sa karunungan ng Diyos. Yung mga tumanggap kay Kristo at sumusunod sa Kanya. Kaya napakahalaga, mga kapatid, ng pananampalataya natin kay Jesus. Dapat nakabatay sa salita ng Diyos at tayo'y napapatunayan natin sa ating sarili sa harap ng Diyos na tayo nga ay nagmamahal sa Diyos. Tatandaan niyo yung mga talata ng Biblia, sinabi ng Panginoon sa Kristo, kung tunay na inibig niyo ako, ay mananatili kayo sa aking salita. Kung nagmamahal tayo sa Diyos, dapat sumusunod tayo sa Kanyang kalooban. Hindi lahat na nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa karya ng langit, kundi ang mga gumaganap ng kalooban ng aking Ama. So, importante ang salita ng Diyos. Para matupad mo. Kailangan tutuparin mo. So, makita niyo, mga kapatid, no? Kaya yung talatang ito, mga kapatid, ay nagtuturo na ang karunungan ng Diyos na ngayon ay nahayag sa pamamagitan ng Panginoon sa Kristo ay hindi kayang abutin ng natural na kaalaman lamang ng tao. Ngunit ito ipinapahayag sa mga nagmamahal sa Diyos. Tandaan niyo yung nagmamahal sa Diyos, hindi yung I love you God, hindi lang ganun. Tumutupad yan, nakikinig at tumutupad. Yung mga tumanggap ng Kanyang salita. At alam niyo ba, yung mga tumanggap ng salita, pag ikaw ay nanampalataya kay Jesus, di ba ikaw ay tinatakan na ng Holy Spirit, tatanggapin mo na rin yung Holy Spirit. Yun yung mga mananampalataya. Kasi yung kasunod dyan, mga kapatid, ito'y pinalawak pa ni Apostol Pablo sa verse 10. Ito, mga kapatid, yung may kaugnayan sa Holy Spirit. At yung Holy Spirit may kaugnayan sa ating pananampalataya. Pag hindi ka nananampalataya kay Kristo, hindi ka magkakaroon ng Holy Spirit. Kaya ang punto natin dito, mga kapatid, ay ang Espiritu ang susi sa malalim na karunungan ng Diyos. Ang sabi nito, yung Espiritu yung tinutukoy natin dito, yung Holy Spirit. Ngunit ang mga ito ay ipinahayag sa amin. So, ipinahayag ng Diyos sa kanila. No? Ipinahayag sa amin ng Diyos. So, galing sa Diyos, yung pahayag na yun, mga itong tinutukoy, mga sabi ni Pablo sa verse 9 kanina, di ba? Yan yung tinutukoy niya yan, yung para sa mga umibig sa Kanya. Ang mga malalalim, dakila at spiritual na katotohanan na hindi kayang abutin ng karaniwang katalinuhan ng tao. Pero ipinahayag yan sa mga mananampalataya. So ipinapakita rito na ang pagkaalam sa mga bagay na ito, hindi bunga ng human discovery, kundi divine revelation. Bakit natin nasabing divine revelation? Galing sa Diyos Sabi nga sa wikang English but God has revealed them to us. Nirevealed ng Panginoon Diyos sa kanila. Yung tinutukoy ni Pablo kanina na mga bagay na dakila, malalalim, mga spiritual,
na hindi kayang abutin ng pag-iisip ng tao, ng sariling katalinuhan lang. So, divine revelation. To, paano yan, mga kapatid? Paano ba nangyayari yan sa atin? Sa pamamagitan ng Espiritu, so, sa pamamagitan ng Holy Spirit, di ba? Yung Espiritu Santo, ang daan ng Diyos upang ang kanyang lihim at katotohanan ay maipahayag sa mga mananampalataya. So yung Espiritu Santo, siya yung nagbibigay ng pagkaunawa sa mga espiritual na bagay. Yan po ang trabaho ng Espiritu Santo. Yan po ang pagpapala ng Holy Spirit, sapagkat ang Holy Spirit ang ginagawang paraan ng Diyos para gabayan tayo. Tatandaan niyo yung sinabi ng Panginoon Kristo nung nagpapaalam siya sa kanyang mga alagad na nalaalis na siya sa mundong ito, mamamatay na siya, akit na siya sa langit, pagkatapos ng pagkabuhay na maguli, di ba? Sabi niya, yung Holy Spirit, yung mga aliw, siya yung magtuturo sa inyo ng lahat ng katotohanan. Siya rin yung gagabay sa inyo. Holy Spirit, mga kapatid, hindi natin sinasamba ang Holy Spirit. Wala naman kasing sinasabi sa Biblia na dapat sambahin ng Holy Spirit. Hindi nga natin dinadalanginan ng Holy Spirit sapagkat wala kang mababasa sa Biblia na ang Holy Spirit ay dapat dalanginan. Pero ang Holy Spirit ay isang napakahalagang personahe na ipinagkaloob sa atin bilang mga mananampalataya ng Panginoon Diyos. Diba? Pag wala kang pananampalataya, hindi mo tatanggapin ang Holy Spirit. Dahil yun ang requirement eh. Sabi sa Efeso 1:13 hanggang 14, yung mga nakarinig ng Ebanghelyo, yung mga nanampalataya sa Ebanghelyo, tinatakan ng Espiritu Santo. So yan, ito yung importansya niya, mga kapatid. So, yung mga ipinahayag sa kanila ng Diyos, na ipahayag yan sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Bakit? Sapagkat sinisiyasat ng Espiritu ang lahat ng mga bagay. Ano ibig sabihin niyan sinisiyasat? Ibig sabihin niyan ay nagpapakita yan ng masinsinang pagkaalam at pagkaunawa. Ibig sabihin ng Espiritu Santo ay malalim na sumusuri ng lahat. Ibig sabihin, alam niya yung alam niya yung lahat ng mga bagay, lahat daw eh. Hindi lang yun sa mga bagay ng tao, maging ang malalalim na mga bagay ng Diyos. Ito yun, mga kapatid, yung mga bagay ng Diyos, alam na alam ng Holy Spirit yan. Di ba? Yung mga plano ng Diyos, yung kaugnayan natin sa ating pananampalataya, di ba? Kaya pinapakita dito na tanging ang Espiritu Santo ang may kakayaang makabunyag at makapagturo ng mga bagay na ito sa mga tunay na mananampalataya. Kaya kung isa-summarize natin ito, mga kapatid, yung talatang ito yung nagpapakita na ang Diyos ay bilang pinagmumulan ng tunay na karunungan, divine revelation nga yan. At ang Espiritu Santo bilang tagapagpahayag ng mga lihim na ito sa mga tumanggap kay Kristo. Kaya may Holy Spirit tayo para maunawang. Kaya dapat maging tayo, mga kapatid, yung Holy Spirit maging aktibo sa buhay natin. Paano yun? Sa mga pag-aaral natin, mga kapatid, nakita natin kapag ginagawa natin yung kontra sa mga bunga ng Espiritu, paano tayo papatnubayan ng Espiritu Santo kung namumuhay tayo ayon sa gawa ng laman? Di ba? Paano maging na tayo merong Holy Spirit na? Kapag ikaw ay nanampalataya kay Kristo, pero magiging aktibo sa iyo, mapupuspos tayo ng Holy Spirit kung sinusunod natin ang mga tagubilin sa atin. Ibig sabihin, umiwas tayo sa pamumuhay ng ayon sa kasalanan. Paano ka magkakaroon ng kaalaman? Malalalim na kaalaman, mga katotohanan ng Diyos. Kung ikaw balasubas. Kung ikaw hindi naman sumusunod sa mga utos ng Diyos. Di ba? Palagay mo kaya, papatnubaya ka ng Espiritu Santo kung ikaw lasenggo? Kung ikaw drug addict? Kung ikaw magnanakaw, mamamatay tao, mangangalo niya, mapagsamba sa Diyos-Diyusan, mangkukulam, etc. Mga gawa ng laman yung nabanggit ko. Hindi ka papatnubayan ng Espiritu Santo. Paano mo malalaman yung mga malalalim na bagay? Baka mananatili sa yung lihim. Baka matupad sa yung title ng lesson natin. Lihim na hindi mo maiintindihan. Pero maunawa natin yan. Manampalataya tayo, sumunod lang tayo. Sa iyo po, mga kapatid. Tuloy natin sa verse 11. Ito naman ang punto natin dito, mga kapatid. Tanging Espiritu ng Diyos, yung Holy Spirit, ay may ganap na kaalaman. Kaya siya nakapagtuturo
Siya ay may ganap na kaalaman. Sapagat sinong tao nakakaalam ng isipan ng isang tao, kundi ang espiritu ng tao na nasa kanya. Ibig sabihin yan, sino ba nakakakilala sa tao natin? Sa pagkatao natin? Tayo, di ba? Maliban na lang, sabihin natin yon. Pero higit tayo nakakalam. Yung kapwa mo, kahit best friend mo, hindi mo malalaman takbo ng isip niyan eh. Maliban na lang, sabihin sa'yo kung ano ba talaga ang intention niya, ano ba layunin niya sa buhay. Yung honestly, minsan nagsisinungaling pa nga. So, dito na lang, sa sarili na lang natin. Sinong tao nakakalam ng isipan ng isang tao, kundi ang espiritu ng tao na nasa kanya. Hindi malalaman ng kapwa mo yan. Ikaw lang yung espiritu na nasa iyo, makakilala sa iyo. Comparison ni Pablo yan. Kaya't walang nakakalam ng mga isipan ng Diyos maliban sa espiritu ng Diyos. Yun lang, comparison yan mga kapatid. Itinuturo ni Pablo rito na ang tunay na karunungan ng Diyos ay hindi nagmumula sa talino ng tao, kundi ipinapahayag lamang yan sa pamamagitan ng espiritu ng Diyos. Gaya ng walang tunay na nakakaalam sa kalooban ng isang tao, sa isipan natin, walang nakakaalam, kundi yung sarili nating espiritu. Bawat tao may espiritu eh. Di ba? Ang tao yung katawan lupa, kaluluwa at espiritu. Yung espiritu nasa atin. Hindi yung Holy Spirit, iba pa yung Holy Spirit. Yung espiritu nasa atin, yun na nakakakilala talaga sa atin. Maski kapwa natin nasabihan natin eh. Minsan kulang yung paglalarawan natin eh, sa kapwa natin tungkol sa atin eh, di ba? Maaaring magkulang tayo ng paliwanag eh. Pero tayo mismo, alam natin kung sino tayo. Di ba? Yun, mga kapatid. Ngayon, sa Holy Spirit naman, sa Diyos naman, yung Holy Spirit ang nakakaunawa sa Diyos. At siya, mga kapatid, ang tagapagpahayag ng mga hiwaga ng Diyos sa mga mananampalataya. Ibig sabihin yan, kaya't walang nakakaalam ng mga isipan ng Diyos maliban sa Espiritu ng Diyos. Kaya nasabi ni Pablo yan kasi nasabi niya nung nakaraan, di ba? Ng Holy Spirit, siya yung nakakaalam ng lahat ng bagay, siya yung tungkol sa Diyos, at siya yung tagapagpahayag sa mga nagmamahal sa Diyos. Sa verse 12, ngayon ay aming tinanggap, hindi ang espiritu ng sanlibutan. Ngayon, naipaliwanag na ni Pablo yung tungkol sa Holy Spirit na nagtuturo talaga ng mga kaalaman ng Diyos. Ngayon, sinasabi ngayon niya, ngayon ay aming tinanggap, hindi ang espiritu ng sanlibutan, kundi ang espiritong mula sa Diyos, upang aming malaman ang mga bagay na walang bayad na ibinigay sa amin ng Diyos. So nakita niyo mga kapatid, yung espiritu ang nagbibigay ng tunay na pagkaunawa. Dito sinasabi ni Pablo, yung espiritu sinasabi niya, tinanggap namin yan. Hindi lang sila Pablo yan mga kapatid. Lahat ng mga tunay na nananampalataya kay Kristo, tinanggap yan. Ang Holy Spirit. So yung talatang ito mga kapatid na nagtuturo ng mga mananampalataya, tumanggap ng Espiritu Santo ng Diyos. Hindi ng Espiritu ng sanlibutan. Dahil dito mga kapatid, meron tayong kakayahan na maunawaan natin yung biyaya ng Diyos. Yung mga ibinigay sa atin ng Diyos. Dahil sa Holy Spirit na ipinagkaloob sa atin. Meron tayo lahat yan. Kung tunay kang nananampalataya, kapatid. Tandaan niyo definition ng nananampalataya. Ang nananampalataya, hindi pwedeng hindi nakikinig ng salita ng Diyos. Sabagat kasama yon sa definition ng pananampalataya. Hindi yung naniwala ka na wala namang kaabog-abog, na wala kang pinagbabatayan, na yan yung pinaniwala mo. Nagkakatalo yung iba mga kapatid. Dahil akala nila yung pananampalataya, kahit wala na yung salita ng Diyos, okay na yan, basta ako nananampalataya. Kahit hindi na ako dumalo sa mga pagtitipon, okay na yan. Kahit hindi na dumalo sa kapatiran, okay na yan. Mag-isa na lang ako rito, okay na yan, basta naniniwala ako sa Diyos. Hindi ganun yun. Yung pananampalataya, pinag-uusapan natin, yung pananampalataya yung tinuturo ng banal na kasulatan na nanggagaling sa salita ng Diyos. At patuloy na nakikinig at tumutupad ng salita ng Diyos. So yun mga kapatid, pag ganun tayo mga kapatid, ay yun, talaga tinanggap natin ang Holy Spirit. At nauunawaan natin. Sabi yan, di ba? Upang aming malaman ng mga bagay na walang bayad na ibinigay sa amin ng Diyos. Isipin mo nga yan, mga kapatid.
Pag ganyan ang pananampalataya talaga, uulitin ko, hindi ka mawawala ng pag-asa sa buhay. Hindi ka mawawala kasi nauunawaan mo yung mga bagay na walang bayad na ibinigay sa iyo ng Diyos eh. Kalakip ng iyong pagsampalataya kay Kristo. May gabay ka ng Espiritu Santo. Hindi ka aabot sa kawalan ng pag-asa kahit mabigo ka sa lahat ng mga plano mo sa buhay. Kaya napakahalaga mga kapatid, yung pananampalataya natin. At mamuhay tayo ng ayon sa nais ng Espiritu Santo na ipamuhay natin. Lumakad tayo ayon sa sinasabi ng Diyos para ma-acquire natin yung maging aktibo ang Holy Spirit sa atin. So yun mga kapatid, konting-konti na lang to, ilang talata na lang. Sa 13 na tayo, hanggang 16 po tayo. Ang punto naman dito mga kapatid, yung spiritual na katotohanan, spiritual ang tumatanggap yan. Yan, ibig sabihin, pag hindi ka spiritual, hindi mo talaga maunawaan to. Pag namumuhay ka ng ayon sa laman, tingin nyo, na ang mga bagay na ito ay aming sinasabi, mga pinangangaral ni Pablo, na yung mga pinapahayag, na mga bagay na nabanggit niya tulad ng karunungan ng Diyos. Ang mga bagay na ito, ano ba ito? Yung mga binanggit niya kanina, karunungan ng Diyos, mga hiwagang na ipahayag sa atin, di ba? Sa kanila. At hindi lang para sa kanilang kaalaman yan dahil sabi ay aming sinasabi. Talagang ipinangangaral. Yan ang ipinangangaral nila. Hindi sa mga salitang itinuturo ng karunungan ng tao. Inulit-ulit niya, paulit-ulit siya. Nung nakaraan, sinabi niya, nangangaral siya, hindi niya gamit yung karunungan ng tao. Kundi ang itinuturo ng Espiritu. Yun ang style ng kanyang pangangaral. Kung ano yung itinuturo ng Espiritu. Yung kaalaman ng mga salitang kanilang ginagamit ay galing sa Espiritu ng Diyos. Ang banal na Espiritu mismo ang nagtuturo sa kanila kung paano ipahayag ang mga espiritual na katotohanan. Yung kanilang mensahe may banal na pinagmulan, di ba? Hindi makalupa. At ito yung mahirap na parte rito. At ipinapaunawa ang mga espiritual na mga espiritual. Ibig sabihin lang niya, mga kapatid, mahirap na parte yan sapagkat sa unang tingin, ano ibig sabihin niya? Pinapaunawa ang mga espiritual ng mga espiritual. Comparing spiritual things with spiritual. So, ibig sabihin, spiritual lang ang labanan. Yung ano natin sa taas, yung subheading natin, spiritual na katotohanan, spiritual ang tumatanggap. Ganun yun eh. Alam nyo, saan natin nakuha yan? Sa magaang na version ng Biblia, sa Revised Tagalog Popular Version, yan din talatang yan. Yung hinighlight ko na parirala o pangusap. Ang ipinapaliwanag namin ay ang mga katotohanang spiritual para sa mga pinapanahanan ng Espiritu. Yun yun mga kapatid. Maring sa ibang salita mga kapatid, ipinapaunawa ang mga espiritual na bagay sa mga taong espiritual. Ibig sabihin, kung hindi ka espiritual, ay hindi mo mauunawaan yan. Di ba? Ibig sabihin yung mga bagay na mula sa espiritu ay naipapahayag at naunawaan lamang sa tulong ng espiritu. Ang mga tunay na nakakaunawa sa mga ito ay yung mga taong espiritual na kalagayan. Ibig sabihin, namumuhay ka ng ayon sa espiritu rin. Yung katotohanan ng espiritual, mga kapatid, ay hindi na ipapahayag yan. O kaya hindi maintindihan yan kung ikaw ay namumuhay sa laman. Kaya ingatan po natin ang ating pamumuhay. So yun po mga kapatid. Verse 14. Ngunit ang taong hindi ayon sa espiritu ay hindi tumatanggap ng mga bagay ng espiritu ng Diyos. So, hindi ka ayon sa espiritu. Number 1, baka hindi ka mananampalataya. Number 2, baka sinasabi mong mananampalataya ka pero hindi naman pala totoo. Dahil namumuhay ka ng ayon sa laman, hindi ka dudunong eh. Sa mga kaalaman tungkol sa mga espiritual na bagay, hindi mo matatanggap yun. Kapag tayo namumuhay sa laman, mga kapatid. Kaya yung punto natin dito, ang likas na tao, sarado sa espiritual na katotohanan. Sarado ang isip niyan, mga kapatid. No? Pinapakita na walang tunay na pagkaunawa sa espiritual na bagay ang isang taong wala ang espiritu ng Diyos. So, kailangan mo ng Holy Spirit. Maraming sinasabi mo na sa iyo Holy Spirit, aktibo ba? Hindi magiging active ang Holy Spirit sa iyo kung ikaw ay namumuhay na ayon sa laman. So, tuloy po natin. Sapagkat ang mga iyon ay kahangalan sa Kanya at hindi niya iyon maunawaan. Yung karunungan ng Diyos para sa mga tao na hindi spiritual. Para sa kanila, kalokohan lang yan. Kahangalan, foolishness.
walang kabuluhan, yung mga bagay ng Espiritu ng Diyos. Nakita naman natin yan sa lipunan natin, di ba? Kasi yung mga taong nagsasalita ng laban, halimbawa sa krus ni Cristo, na marami pang fans. Inuulit-ulit ko yan kasi nakaka-impluwensya sa bayan natin. Marami ang na-impluwensya sa pagmumura, sa mga video na talagang makikita mo na nilalapas tangan ang ating Panginoon sa Kristo. Sa kabila nun, marami pa rin mga tagahanga. Kaya ako, paulit-ulit din ako, mga kababayan. Tingnan ninyo mabuti. Yung mga taong yun, para sa kanila, kahangalan sa kanya, hindi nila naunawaan yun. Kasi wala sa kanila yung Espiritu ng Diyos. Hindi nga sila mananampalataya. Sinasabi lang nila, niniwala sila sa Diyos. Pero baka ibang Diyos na yun. No? Sabi rito, sapagkat ang mga yun ay kahangalan sa kanya at hindi niya iyon naunawaan. Sapagkat ang mga yun ay naunawaan sa pamamagitan ng Espiritu. So, Holy Spirit lang ang makapagtutulong. Sa verse 15, sabi pa rito, ang punto rito mga kapatid, ang taong espiritual nakakaunawa. Ngunit hindi siya naunawaan. Tingnan niya, ngunit naunawaan ng taong espiritual ang lahat ng mga bagay. Pag espiritual ka, marami kang maintindihan. Subalit hindi siya naunawaan ng sinuman. Lahat ng bagay pa kapag kakasabi rito, no? Ano ibig sabihin ng talatang yan? Sa pagkakasulat niyan, mga kapatid, yung salitang naunawaan, pansinin ninyo, sa English, sa ilalim, judges. Judges, di ba? But he who is spiritual judges all things. Yung judges yan, mga kapatid, pag sinurin nyo sa wikang Grego yan, anakrino ang pagkakasulat niya sa wikang Grego. Ibig sabihin, siya sa atin o kaya kilatisin. Sa English, judges. Yung judges dyan, mga kapatid, ay hindi paghusga na may parusa, kundi spiritual na pagsusuri yan ng isang bagay, kung ito'y tama o mali ayon sa kalooban ng Diyos. Kaya kung titingnan nga natin ayon sa kahulugan yan, ngunit nauunawaan ng taong espiritual ang lahat ng mga bagay, kaya yan suriin, kaya yan pag-aralan ang lahat ng mga bagay. Dahil may gabay ka ng Espiritu Santo at spiritual ka nga kasi, di ba? Ganun yun. Pero siya, subalit hindi siya naunawaan ng sino man. Yung taong may gabay ng Holy Spirit, hindi naman siya maunawaan ng kapwa niya. Hindi siya maunawaan ng kapwa niya kasi salungat nga sa mundo yung prinsipyo ng mga taong espiritual Di ba? Minsan na-OP tayo, sabi na iba, out of place tayo. Sapagkat iba yung kilos natin, iba yung salita natin, iba yung iniisip natin. Na-out of place tayo sa gitna ng magulong sanlibutan ito. Pero okay lang yung mga kapatid. Tuloy pa rin natin ang laban, tuloy pa rin ang pagmimisyon at pagmamahal. Tuloy natin. Sa huling talata, sabi rito, sapagkat sino nakakalam ng pag-iisip ng Panginoon upang siya'y turuan? Wala, siyempre. Wala nakakalam ng pag-iisip ng Panginoon at wala rin nagtuturo sa Panginoon. Subalit nasa amin ang pag-iisip ni Kristo. Nakita nyo mga kapatid, namin pinapakita dyan. Alam nyo, pinapakita dyan. You know, sabihin ni Pablo, nasa amin ang pag-iisip ni Kristo. Yan ay nagpapakita ng pag-iisip ni Kristo. Yung mind of the Lord, mind of Christ nasa atin. Pribileyo yan ng mga taong may espiritu ng Diyos. Privilege yan mga kapatid. Na nasa atin ang pag-iisip ni Kristo. Yung talatang ito nagtuturo na walang nakakaunawa nga sa Diyos sa sariling katalinuhan. Ngunit ang taong sinilang na muli, yung mga born again, yung talagang tunay na nananampalataya yan. Hindi yung sektang born again lang. Yung talagang ipinanganak ka na muli. Puspos ka ng Espiritu, nagkakaroon tayo ng bahagi sa kaisipan ni Kristo. Para maunawaan natin yung mga espiritual na bagay na mula sa Diyos. Kaya nasabi dyan subalit na sa amin ang pag-iisip ni Kristo. Kaya suriin natin ang ating sarili, mga kapatid. Nasa atin ba yung pag-iisip ni Kristo? Kung mag-isip ba tayo katulad ni Kristo? So yun po mga kapatid. So ganyan lang. Diyan natatapos yung chapter 2 ng unang Korinto mga kapatid. At ng ating lesson number 5. Sa lesson number 6 natin sa unang Korinto, kung papahintulutan ng Panginoon, sisimula na tayo sa chapter 3. Chapter 3. Ngayon mga kapatid, bago tayo mag-iwahiwalay, matapos natin pagnilayin, pag-aralan, yung mga salita dito sa unang Korinto 2:6 hanggang 16, naway naunawaan natin yung isang napakahalagang katotohanan
na ang karunungan ng Diyos ay hindi naabot ng talino ng tao, kundi nahayag yan lamang sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos. Yan yung lihim na hindi maintindihan. Yan yung nasa title natin. Maliban na lamang kung ito'y ipahayag ng Diyos mismo sa pamamagitan ng kanyang banal na Espiritu. Pero ang tanong nga mga kapatid, sino ba ang pinagkalooban ng Espiritu Santo? Di ba yung mga sumasampalataya kay Kristo? Dinidiin natin muli yan mga kapatid. Kung ikaw ay tunay na nananampalataya sa Panginoong Kristo, ang Espiritu Santo, ang Espiritu ng Diyos ay ibinigay sa iyo bilang tatak, di ba? Tatak natin yan, patunay, ebidensya, garansya ng ating kaligtasan, yung Holy Spirit. Ngunit tandaan natin mga kapatid, hindi ito natatapos sa pagtanggap lang. Tayo ay tinawag na mamuhay ayon sa Espiritu at mapuspos ng Espiritu araw-araw. Sa pamamagitan niyan mga kapatid, nang umiwas tayo sa mga kasalanan. Huwag tayo mamuhay sa kasalanan. Hindi may ibig sabihin, hindi tayo nagkakamali, hindi tayo nagkakasala. Pero iba yung namumuhay ka sa kasalanan. Yung namumuhay sa kasalanan, ayaw na umalis doon. Dahil tuwan-tuwa na siya roon. Di ba? Sample ko lang yun. Ibig sabihin mga kapatid, kailangan nating patatagin ang ating pananampalataya. Patuloy na lumakad sa pagsunod kay Kristo. Mag-aral tayo palagi ng salita ng Diyos upang ang ating pag-iisip at puso ay lalong mapuspos ng Espiritu. Sapagkat sa ganitong paraan lamang mga kapatid natin, mauunawaan ang mga bagay na espiritual kapag tayo napupuspos ng Espiritu ng Diyos. Yung mga lihim ng Diyos ay kakayanin nating abutin yung mga malalalim na bagay ng Diyos. Hindi naman lahat tungkol sa Diyos na literally, pero lahat ng mga importanteng bagay na dapat nating maunawaan natin yan kung tayo ginagabayan ng Holy Spirit. Kaya huwag tayo makontento na may alam lang tayo, kundi hanapin natin na mapuspos tayo. Maging aktibo ang Holy Spirit sa atin. Paano yan? Umiwas tayo. Sumunod tayo sa salita ni Kristo, sa mga utos ng Diyos. Sumunod tayo sa mga tagubilin sa atin para mapuspos tayo. Huwag tayo mamuhay sa gawa ng mga laman. Huwag tayong umasa sa karunungan din ng sanlibutan, kundi sa karunungan na ibinubunyag ng Diyos. So yun po mga kapatid, makikita natin yan sa mga salita ng Diyos. Hanggang dyan mga kapatid, naway magkaroon ng aplikasyon ito sa buhay po natin. Maraming salamat at pagpalain tayong lahat ng Panginoon. Tayo po'y muling manalangin.